lahat ng mga taong tinulungan niya ay hindi po nakatulong po sa kanya. Ang masakit, wala siyang matakbuhan at walang ika nga tao na tumulong po sa kanya. Pera o pamilya? Grabe, minsan ang hirap talaga mag-decide. Iba ang sinasabi ng puso at iba naman ang sinasabi ng bulsa. Kung ganito ang sitwasyon nyo at naguguluhan kayo, this is the episode for you. So tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam ko marami sa ating mga Pilipino ang nape-pressure. Matindi ang pressure, lalo na kung ikaw ay isang breadwinner. Okay, taas na kamay ang mga breadwinner dyan, mga kapatid. Nako, yung mga breadwinner hindi dapat maging bread eater. Ito po ang nangyayari po. 46% ng Pinoy breadwinners nagsasabi na wala silang ipon dahil inuuna nila ang iba kaysa sa kanilang sarili. Kaya nga mga ka-friendship, pag-usapan po natin na maigi, ano po ang dapat nating gawin para hindi maubos ang ating pinaghirapang pera bilang mga breadwinner. Okay, the reality of the breadwinners are this. 7 out of 10 Filipinos ang nagsasabi malaki ang parte na kanilang sweldo ang napupunta sa pamilya at kamag-anak incorporated. As a matter of fact, may pag-aaral po, 62% po ng mga Pinoy breadwinners ay walang retirement savings. Ang resulta, kapag sila ay tumanda, wala ring tutulong sa kanila. Relate ka ba? Kung relate ka, type relate naman sa comment section sa baba. Ganito po ang kwento ni Ana, isang 32-year-old teacher. Panganay siya ang bumubuhay sa buong pamilya. Hanggang isang araw po, ang nangyari, nagkasakit siya. Kailangan niya ng 50,000 pang ospital. So, in other words, ano pong ending? Lahat ng mga taong tinulungan niya ay hindi po nakatulong po sa kanya. Ang masakit, wala siyang matakbuhan at walang ika nga tao na tumulong po sa kanya. Ikaw ba ay nakaka-relate sa kwentong ito? Type me naman sa comment section. Kaya nga, it's very important na kailangan natin pag-isipang habang kumikita pa kayo, yung mga katanungan, kailangan ko pa padala sa pamangkin ko? Yung pamangkin ko, kailangan ko pang bayaran na kanilang edukasyon? Ito lang po Yes, ang edukasyon po ay mahalaga para tayo makalabas sa kahirapan para sa kaginhawaan. Pero, kung sila ay mga anak naman ng kapatid nyo, wala namang problema na tumulong pero dapat hindi siya obligasyon. Nagigets nyo? Ito lang po hindi naman sa tinuturuan ko kayo maging makasarili. Unahin nyo muna ang inyong sarili bago kayo tumulong sa iba. Uulitin ko, tayo mag-usap. Paano kung tumanda ka na at wala kang ipon? Sino ang tutulong sa iyo? Sabi nga hindi mo matutulungan ng iba kung mismo ikaw hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili. Kaya anong solusyon po dito? Sige, bago natin pag-usapan solusyon, batiin muna natin si Cynthia Badua, si Terp, at si Jennifer Yusalan. Maraming salamat sa pagsunod. Hindi mo kailangan mamili sa dalawa. Ang dapat natin gawin, balanse. Kalahati para sa iba, kalahati para sa iyong sarili. Kaya nga, how can we help others by helping ourselves? Number 1, set ka ng budget para sa pagtulong. Dapat maglagay ka ng limit. So, siguro, maglaan ka ng 20% ng sahod mo para sa pamilya. Yung 80%, kanino? Para sa sarili mo. That's number 1. Number 2, mag-build ka ng safety net. Maglagay po tayo ng tinatawag nating emergency fund. Mas magandang emergency fund, mas marami. Huwag lang 1 buwan, 3 buwan. Mas maganda, 1 taon, 2 taon, 5 taon. Po, just in case na mawalan po tayo ng kita, hindi ka talaga aasa sa iba. Alam mo yung pinakamasakit na mangyari po talaga, honestly. Yung mga taong tinulungan mo, na aasahan mong tutulungan ka sa panahon na kagipitan, sila pa ang tatalikod sa iyo sa panahon na yan. Napakasakit po niyan. Kaya breadwinner ka, huwag mo kalimutan na magtabi para sa sarili. Ang tawag po namin dyan, self-care. Kung gusto nyo talagang tumulong, turuan at tulungan din po natin na sila ay tumayo sa kanilang sariling mga paa. May kasabihan mo po tayo, di ba? Magbigay po tayo ng isang pirasong isda, sila ay mabubuhay ng isang araw. Pero kung tulungan po natin at turuan po sila mga isda, mabubuhay sila panghabang buhay. Turuan natin sila paano mag-budget, paano magtipid, paano magkaroon ng sariling pagkakakitaan dahil hindi ka forever pwedeng maging ATM at breadwinner. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ikaw ay parating inaasahan na lang ng buong bayan at di ka makahindi. Hindi masama ang tumulong sa pamilya. Ang masama kung hindi mo inaalagaan ang iyong sarili. Kaya mga kapatid, kung gusto mo talaga makatulong sa kapwa breadwinners, alam mo dapat mong gawin, i-like and share at subscribe ka para pas marami pang financial tips na makuha. Kaya ang tanong ko po sa inyo, to end this video, ano ang pinakamahirap na desisyon mo bilang isang breadwinner? Paki-type na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.